Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakaraming bagay dito sa mundo na gustong-gusto natin. Gusto natin makuha, gusto nating gawin, gusto nating puntahan, mga makamundong bagay. Pero mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mga bagay na kung saan ay hindi natin nagagawa dahil sa iyon ay labag sa pananampalatayang Islam. Yung mga bagay na mga makamundong bagay na labag sa ating pananampalatayang Islam na dapat ay iwasan natin, katulad ng pagpunta sa mga lugar na ipinagbabawal o anumang mga gawain na hindi sang-ayon sa pananampalatayang Islam, mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga taong mahina. Mahina, maaari nating sabihin na mahina ang kanilang pag-iisip. Kasi inuuna nila ang mga makamundong bagay kaysa sa araw ng paghuhukom. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Maliwanag na maliwanag ito, mga kapatid, sa Suratul A'la, na ayon sa kahulugan ng talatang ito, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Datapwat pinipili nila ang mga bagay, mga makamundong bagay sa pamumuhay dito sa mundo. Mas pinipili nila. Wal akhiratu khairu wa abqa. Samantala ang pamumuhay sa araw ng paghukom mas mainam at mananatili. Hindi magwawakas. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung bakit nasabi natin na ang mga taong pinipili nila ang mga bagay, mga makamundong bagay na mahina ang pag-iisip, kasi nga sa pagpapaliwanag ng mga pantas ayon sa tafsir, ay ang mundo ay mawawala. Mawawala rin ang mundo. Ang mga makamundong bagay, mga bagay-bagay na labag sa pananampalatayang Islam, wala, mawawala din yan. Either na ikaw ang lilisan o lilisanin ka niya. Pero ang araw ng paghuhukom, mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom ay mananatili. Hindi mawawala. Sino ba naman ang matinong tao? Malakas ang pag-iisip na mas pipiliin niya yung pansamantala lang kaysa sa napakalawak na biyaya ng Allah na permanent, wala nang tigil, mananatili. Si Omar bin Abdulaziz, isang araw, kasi siya lagi siyang nagdarasal sa gabi, isang gabi na pinasukan niya ang kanyang anak na mga babae. Nang malaman ng kanyang mga anak na babae na pupunta na si Omar, ang kanilang tatay, alam ninyo, mga kapatid, kasi hindi pa sila kumain ng yung hapunan. Yung mga kamay nila, nilagay nila dito sa kanilang bunganga. Nilagay nila sa kanilang bunganga ang mga kamay nila. At pumunta sila sa tabi ng pintuan. Lumapit sila sa tabi ng pintuan. Pumasok na si Omar. Tinanong ni Omar bin Abdulaziz ang tagabantay ng bata. Sinabi niya na, anong nangyari sa kanila? Bakit sila ganyan na tinakpan nila ang kanilang mga bunganga? Sabi niya, kasi po sila, hindi pa sila kumain ng hapunan. Hindi pa sila kumain sa gabi. Na walang ibang pagkain kundi
adas at saka yung sibuyas. Niluluto yung adas, nilalagyan ng sibuyas. Gabi-gabi, araw-araw, yun na ang kinakain. Walang ibang pagkain kundi adas at saka sibuyas. Kaya nila tinagpan ng kanilang mukha kasi ayaw na nilang maamoy, malasaan ng adas saka sibuyas kasi lagi na. Di ba kahit gaano kasarap ang pagkain, pero pag lagi mo nang kinakain ito ay parang ayaw mo na. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaiyak si Omar bin Abdulaziz. Napaiyak. At sinabi niya sa kanila na hindi makakapakinabang sa inyo. O ano ba ang magiging pakinabang sa inyo? Nakakain kayo ng iba't ibang mga kulay na pagkain na ang kapalit naman ay ihahatid, dadalhin ang inyong tatay sa apoy. Susunugin sa apoy. Bakit mga kapatid? Kapag ang tatay ay walang prinsipyo, lalo na kung wala nang makain, o kaya yung kanyang anak naghahanap na ng mga masasarap na pagkain, mga magagandang mga damit, minsan ay gagawa na ang tatay. Gagawa na ng tatay ng hindi sangayon sa pananampalatayang Islam, either na magnakaw, mandaya, manghanap na ng mga pagkakakitaan na hindi na sangayon sa pananampalatayang Islam. Walang kinikita si Omar bin Abdulaziz. Hindi businessman, hindi mayaman. Kahit na siya pa'y pinuno ng mga nananampalataya, kung ibibigay niya sa kanila lahat, ang kayamanan ng pera ng mga tao, ito ang kadalasan. Dati, wala ka pang posisyon, pero nang may lagay ka, may luklok ka sa posisyon, gumanda ang bahay mo, magagara ng mga sasakyan, mga pananamit, marami ka ng mga ari-arian. Ang leadership ng mga sahaba, mga tabi'in, mga pantas sa Islam, hindi ganun. Wala na, kasi hindi sila kumukuha sa kaban ng bayan, sa pera ng mga tao. Kaya ano ba sabi niya, kung papakainin ko kayo ng iba't ibang mga kulay ng pagkain, iba't ibang mga pagkain na ihahatid naman ang inyong tatay sa impyerno. Kasi saan siya kukuha ng pera kung di doon sa kaban ng bayan? Tingnan ninyo, napaiyak si Omar bin Abdulaziz, naunawa ng kanyang mga anak, pati ang kanyang mga anak ay napaiyak. Napaiyak sila at ibig sabihin tumaas na ang kanilang, ibig sabihin ay pag-iyak. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakakahiya na mahirap lang tayo. Sapat lang ang ating pagkain. Sapat lang ang ating ulam, mga kapatid. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Maliwanag sa suratul Ra'd na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah yuwassi'uhu wa yudayiquhu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala yabsutur rizq. Binubuksan niya, pinapalawak niya. Siya ang nagpapadami ng panustos biyaya. Limaya siya sa sino mang kanyang naisin, nabigyan ng maraming biyaya, panustos. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. At siya naman ang ibig sabihin, nagmi-maintain ng biyaya sa sino mang kanyang naisin. Kaya lahat ng mga biyaya para sa atin, malaki man ito o maliit, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na tayong gumawa ng mga paraan na kung saan-saan na. Mga diskarte na pagkakakitaan na alam natin na yan ay nahuhulog sa riba, nahuhulog sa ipinagbabawal. Huwag na tayong humanap. Basta na pag nalaman natin na yan ay bawal, iwasan na natin. Pag nalaman natin na yan ay syubha, ibig sabihin, kaduda-duda, huwag ka nang maghanap pa ng para, iwasan mo na. Para hindi ka na mahulog sa ibig sabihin ay haram o kaya ay ipinagbabawal. Isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, usugo ng Allah. Usugo ng Allah. Turuan mo ako, sabihin mo sa akin ang isang gawain na kapag ito'y aking ginawa, malulugdan ako ng Allah, mamahalin ako ng Allah, at mamahalin pa ako ng mga tao. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala, sinabi niya,
izhad fid dunya yuhibbukallah. Talikdan mo ang mundo. Talikdan mo ang mundo at mamahalin ka ng Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Talikdan mo ang mundo at mamahalin ka ng Allah. Wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. At talikdan mo ang anumang pagmamayari ng mga tao, mamahalin ka ng mga tao. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Nananampalataya sa Allah. Hindi na bibili, hindi nakakain, hindi na maging masaya, hindi mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Basta sang-ayon sa pananampalatayang Islam, hindi lumabag sa pananampalatayang Islam, gagawin natin mga kapatid. Yung mga pamimili naman ay mayroon kang salapi, mayroon kang kayaman na sobra-sobra. Ay mainam sabi nila na ipamili mo ng anumang bagay na magagamit sa tinatawag na da'wa. Magagamit sa da'wa. Ipamili mo, ibigay mo, i-volunteer mo sa mga tao na magagamit sa da'wa kasi yung mga bagay dito sa mundo, tingnan mo kung mapapakinabangan mo pagdating sa araw ng paghuhukom, gawin mo. Katulad ng pamimili ng halimbawa kamera o anumang mga computer na ginagamit sa da'wa, bilhin mo kasi yan, hindi mo man madadala yung kamera o mga computer o anumang bagay. Pero yung gantimpala, pakikinabangan mo pagdating sa araw ng paghuhukom. Huwag ka mag-alanganin. Kaisang bibilihin mo mga gitara o anumang mga bagay na walang kwenta, no? Walang kwenta. Okay. Wazhad fi ma'indan nas. Huwag mo nang pakialaman yung mga tao. Mayaman, huwag mo nang pakialaman. Sapat-sapat lang, huwag mo nang pakialaman. O meron siyang ganun-ganun, huwag. Kasi yan ang problema. Bakit hindi nagkakasundo? Pati sa posisyon pinakikilaman. Pati sa trabaho pinakikilaman. Sa salapi, pati pamilya ng iyong kasama, pakikialaman pa. Paano magkakasundo? Paano magugustuhan ng tao? Kaya kung open ka na sa mga tao na hindi ka na nakikialam sa kanilang buhay, na mamahalin ka ng mga tao. Wazhad fima indan nas, yuhibbukan nas. Maliwanag ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ibig sabihin ay mamahalin ng tao ang sinuman kapag hindi mo na pinakikialaman yung tao. Mamuhay ka na ng straight, sida, na ibig sabihin, gagawin mo, mga ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo magbigay ng advice na hindi ka makakasakit sa pananalita. Isang talata na mababanggit natin mga kapatid. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Makikita natin sa surah Al-Imran na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, sabihin mo, Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah. Kung talagang kayo ay minamahalin niyo ang Allah. Minamahalin niyo ang Allah? Fattabi'uni. Sabihin mo sa kanila na sundin ninyo ako. Sundin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. At mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdag pa dito, wa yaghfir lakum dhunubakum. At patatawarin niya para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang higit na mapagpatawad at higit na maawain. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sikapin natin na ibig sabihin, hindi tayo malinlang ng anumang mga bagay dito sa mundo. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.